bingi ang camera ko. Yan, okay na pala yan. Okay, good day mga ka-airsoft. Hello po sa inyo. Good day mga kabigman. To my shoutout ko muna, no? Ang ating ka-airsoft na from Birac, Catanduanes, no? Si Sir Manny Cervantes of Birac, Catanduanes. Grabe, maaga sila rito, no? Actually, sa haba ng panahon, okay, then yan, bigay mo. Yes, sir. May salamin doon sa CR. Okay na? Ayun na. Rolling ako. Sa haba ng panahon, mga ka-airsoft, ngayon lang ako, just this day, no? Gumising ng 5:30 ng umaga, okay? To serve our ka-airsoft na biyahero ng bigas from Birac, Catanduanes, no? Sino kayang mga taga-Birac dito? Ano bang produkto sa Birac? Kasi next daw magdadala si Sir ng pasalubong sa akin. Okay na, magdadala raw ng pasalubong. Ano raw bang gusto ko? Nakalimutan ko naman tanungin kung ano bang produkto rin. Kung anong pwedeng ano, no? Kumbaga anong produkto nila ron. Parang sa ano, sa Bicol, di ba may nagdala sa atin yung pili, no? Sarap, yung pili. Oh. Grabe, inubos ko yung nginat-ngat ko talaga, kinain ko. Pagdating kinabukasan, hindi ako makalakad. Mga airsoft, hindi ako makalakad dahil sa aking gout, no? Tumaas ang uric acid natin, no? Kasi yun nga, hindi na tayo pabata. Nung medyo bata-bata tayo, ay sisiw yan, no? Nung mga nasa 30s tayo, hindi natin iindahin niya. Kaya lang, nito lately, tumataas talaga yung uric acid, no? Habang nagkakaedad, no? Yun. Talagang kailangan aminin natin sa sarili natin yun na hindi na pwedeng laging ganon, okay? Okay, on ko na lang yung ano nito. Yan. Yun, okay na. Okay mga ka-airsoft, ngayon, today, mag-unbox tayo, okay? Kaya ako nandito dahil mag-unbox tayo ng unit, okay? Number 1 unit is going sa Pagbilao, Quezon, Quezon, Babylon. Masyado namang matindi tong ano, yung AI nitong ano. Ito, yun. No, Quezon Bobby Lopez of Pagbilao, Quezon. Ano tong hawak ko? Grabe, ganda, di ba? This is the John Wick Island Barrel, no? Island Barrel, kakaiba siya. Kasi antimano, pwede natin masabing mas precise na siya, although hindi siya fixed barrel na tinatawag. Kaya lang, due to design na ginawa sa slide niya, kung mapapansin mo, yung slide niya, hinahawakan mismo yung barrel, no? Ayan, pero syempre, hindi ganun kasikip, kasi kailangan pa rin na magkaroon ng clearance yan, no? Pero, napakaganda, no? Napakatikas, napakatikas niya, no? In short, no? Tapos, I think hindi to 5.1 eh. 5.2 to, no? 5.2 yung length niya, no? Yung length ng barrel niya. Napakaganda. From the 2011, ganda, oh. Tunog pa lang, no? Napakaganda niya, no? Okay, then dito ako excited, di ba? Kasi we all know na meron tayong John Wick Sand Viper, di ba? Dati ang alam natin, plain John Wick Sand Viper lang. Nasaan yun? Ito yun. Ayan, ito yung John Wick Sand Viper. Ayan, ha. Kung makikita nyo mga ka-airsoft, napakagwapo na yan, di ba? Forge yan. Forge, no? Ibig sabihin, yung slide, yung materials na ginamit dito is merong molde na tinatawag. Meron siyang molde. Ngayon, yung molde na yon, doon ibinubuhos yung materials, no? Halimbawa yung zinc, yung alloy zinc,
para mag-form ng slide. Mag-focus tayo sa slide muna. Para mag-form ng slide, no? Doon nabubuo yung shape na tinatawag. Okay? Para mabuo. Forge, no? Yan. Okay? Ito yan, di ba? Ngayon, merong high-end version na tinatawag. No? Medyo inipit ko tong high-end version na to. Medyo hindi ko gaanong nilabas. Pero, it's time na ilabas ko na, no? Merong high-end version na tinatawag, yung CNC. Okay, yan, papakita ko sa inyo, no? Yung difference ng standard version versus the high-end version. Hindi ko lang alam kung makikita nyo yung difference, pero ayun. Okay. Yan ang difference, ha? Makikita nyo, yung mga edges niya, ayan, no? Medyo shiny siya. Isa lang. Kikita nyo? Tapos, kung hahawakan mo siya, talagang solid, matalim, no? Matalim talaga siya. Mga ka-airsoft, hindi siya ganun ka-ordinaryo. Parang kung ako nga tatanungin, parang grabe ang talim niya, no? Ang talim ng mga edges niya. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? Oh. While dito, smooth. No, smooth siya. Ayan, no? Yan siya, oh. Okay, no? Para makita niyo yung difference. Yan. See? Oh. Okay? Ito yung CNC version. Yan. Sabihin na naman, no? Ito talaga si Big Man, magaling sa strategy, no? Hindi pa sinabay nun, no? Ngayon pa, iniisa-isa si John Wick, no? Okay. May mga, I'm pretty sure. Sorry. May mga ngantsaw na naman dyan, no? Sabihin nila, hindi pa talaga sinabay nun, ngayon pa nilabas, no? Ayan, no? Ito yun, mga ka-airsoft, ha? Yung Sand Viper na CNC. Napakaganda niya. Tapos, napakabigat, no? Feeling ko, iba talaga yung materials na ginamit dito compare mo to this one, no? Yan. In terms of color, parehas lang. Sand nga, di ba? Parehas lang naman sila. Mukha silang ano, Han? Anong naalala mo? Ako, pag nakikita ko to, hindi mukhang sand, eh. Alam mo kung ano? Mukhang champurado. Feeling ko champurado, eh. No? Ayan, no? Okay. Baka sabihin ng mga ka-airsoft, lasing yata ako. Tawa ko ng tawa. Hindi, no? Good vibes na tayo, mga ka-airsoft, no? Yan yung pinagkaiba, no? Ito yung, yung high-end version, pantapat niya na to sa mga high-end unit like EMG, no? Yan. This is the high-end version, while this is the standard version. Kung sisipatin mo, design, parehas. Kung sisipatin mo, quality, parehas quality, no? Ang ganda ng compensator, okay, maganda yung laro ng pagkaka-fix barrel, maganda siya, no? It's just that, iba talaga ang materials nito. No? Ayan yung mga edge nga niya, tulad niyan, di ba? Makikintab. At saka talim talaga niya, no? Hindi ko alam kung sinadya to na matalim or dahil sa materials na ginamit or sa pagkakatabas. Ang CNC ba, sir? Isang buong materials tapos totornoin o ukitin. Yun ang CNC. Parang isang block siya, then yun. Narinig nyo. No? Yun ang CNC. Ngayon, ito naman, meron tong tinatawag na molde. Parang nilusaw yung yung isang bagay, tapos ibinuhos sa molde, kaya naging shape siya ng ganito, no? Yun. Yung CNC, the other way around naman siya, no? Meron na siyang isang buong bloke, tapos, ayun. Yan, isang buong bloke, tapos, tinorno, yun, kinat. Iba pa rin yung 3D print, ha? Yung 3D print, nagsimula lang parang sa
kumbaga parang hibla, no? Hibla na din, parang printer na dahan-dahan nabubuo, no? Iba pa yun, no? Siguro darating ang panahon, magkakaroon pa tayo ng iba pang mga technology, no? Ng kung paano ginagawa yung materials ng airsoft, kung paano yun. Magkakaroon tayo nun. Pero for now, this is the standard version, okay? While this is the high-end version. Grabe, ganda, no? Okay, ano to? Request to ng friend ko, no? Request to ng friend ko para sa friend niya. Okay, no? Shout out to you, my friend, dyan sa lugar ng Sampaloc, Maynila. Okay, ito na yung unit na, ano, ni-request niya, i-video ko, di ba? Hindi ko lang siya binidyo, my friend. Ni-live ko pa siya. Okay, start tayo ng ating testing, demo test fire, no? Okay, so dun muna tayo syempre sa unit ng ating ka-airsoft, si Sir Bobby Lopez of Pagbilao, Quezon. Sir, this is your unit, no? Normally ganito talaga ang color nito with a twist of matte black finish, then yung mga edges niya, ayan, yung mga edge niya is, kung makikita mo, medyo glossy ang dating. Naging maganda tuloy yung combination, no? Then, compared dun sa standard na John Wick na Combat Master, plain lang yung dito. But this one, ayan, nakalabas yung barrel dyan. Ayan, no? Yan yung island barrel, no? Yan, napakaganda, diba? Ayan. Okay, then, ano pa to, no? Wala pang kalikot, wala pang upgrades. Still, the nozzle, yun pa rin, wala pa, no? Wala pang ginagalaw dito. Siguro, later, pag na-plancha ko na, no, yung sinasabi ko sa inyong, 80% ng lalabas na item sa atin is lahat po, naka-upgrade na, like, yung importante nga, isa sa importante, naka-anti-freeze nozzle, yung mga gano'n, no? So, kumukuha pa tayo ng matinding magsusupply sa atin ng ating mga kakailanganin. Okay? Yun. Ngayon, may isa pa akong payo nga pala, no, regarding sa mga gumagamit ng John Wick. We all know na yung John Wick, naka-extended tong mag-release niya. Ito, yung mag-catch ba to, sir? Ano ba yung mag-catch? Ito yan, di ba? Mag-catch, mag-release, mag-catch, extended siya, no? Just in case na ilalapag niya to, huwag niyo ilalapag ng paganyan, no? Kasi ang tendency, pag nilapag niyo ng paganyan, ito, tumutukod, so mapapansin niyo to, umaangat to. Yun, okay? Yan. Mostly sa client ko ng John Wick, lalo na yung mga hindi ganong masyadong nanonood ng ating mga vlog, yung hindi talaga hinihimay yung video na inilalabas natin. Mostly, na-observe ko yun, ang nagiging problema nila, durug-durug yung base plate, yung base pad nung kanilang unit, no? Durug-durug. Ibig sabihin, kung di ako nagkakamali, madalas nalalaglag, no? Okay, just imagine, no? Tignan nyo. Okay, nakapasok yung magazine, ha? Ngayon, ilalapag ko siya ng paganyan. Okay? Yan. Tignan nyo, umangat yan. Umangat yan, ha? Nakita nyo. Tapos, yung magazine yan, pwede nang malaglag, di ba? Kasi, umangat na eh. O, yan, ulit din natin, ha? Halimbawa yan, ha? Nilapag, ayan, umangat, okay? Yan, ha? Yan, umangat yan. Tignan nyo mangyayari sa magazine. Pag dinampot nyo, umangat na yan, ayun, kita nyo? Malalaglag, di ba? Kaya kung sakaling hindi maiwasang pagkakataon, wala kayong holster para i-suksok to para hindi nyo na ilalapag. Kung talagang ilalapag nyo, ilapag nyo siya sa napaka-flat na surface the other way around. Huwag yung nakatukod to, okay? Pag nakatukod to, mape-press yan, malalaglagan kayo ng magazine. Yeah, napaka-simpleng advice lang. Tapos, hanggat maaari, huwag nyo siyang ilapag sa rough surface. Dun sa binigay kong gun bag yun, pwede ron, no? Tapos, ayun.
Yun lang ang maipapayo ko sa inyo para syempre maging maganda yung paglalaro nyo. Hindi yung ilang araw pa lang yung unit sa inyo, tatawag na kayo. Big man, may leak yung magazine ko, ba't ganon? O, di ba? O kaya, big man, naputol yung nasa taas ng magazine. Ganon, di ba? Yun. Problema, himbis na dire-diretso yung paglalaro mo, yung momentum mo, mahihinto kasi may trouble, di ba, na nangyari, no? Kaya mga airsoft, makinig lang sa payo para, maganda ang kakahinatnan ng iyong paglalaro, okay? Silicone oil, reloaded, at gas, penye, Lucas. Dun, ayun o gas, penye bago. Okay, silicone oil. Ay, ito na. Hawak ko na ang mahiwagang silicone oil at ang gas na 12 kg. Oh, no matter what the brand, kahit ano yan, kahit Pop Dino, kahit Mighty, kahit ano pa ba yung isang brand, Aim Top, ganon, yung color blue, kahit yung camouflage, 12 kg lang tayo mga ka-airsoft, ha? Huwag gagamit ng 14. Okay? Ngayon, this is your magazine. So, this is the output bulb. And this is, dito nakalocate yung inlet bulb. Sa output bulb, all you need to do is slightly press. Then, spray tayong konti. Yun. Then, ganun din sa inlet. Plus, set aside natin after na matapos to. Kasa, lock manually. Then, spray tayo rito, no? Para, kasi yung pagsisilicone oil, not actually na-eliminate yung wear and tear. Pero at least, ma-delay natin siya, di ba? Let's say, kung normal na gamit, tatagal lang yung unit mo ng 2 taon, 3 taon, then, kailangan mo na ipagawa or may pagawain na. Pag gumagamit ng silicone oil, mas mapapatagal mo doon. Biruin mo, magkano lang naman yung silicone oil, tapos yung unit mo, mas may extend yung life, di ba? Mas okay. Wag yung tipirin sa oil, no? Okay, then spray tayo rito. Okay, then, dito. Yan. Then release. Rest. Present ang beaver tail. Okay? Present ang beaver tail. Silbi niyan is parang safety protection na ginawa dyan sa unit, no? You need to press that with your palm para mag-fire siya. May ka-airsoft ako na medyo newbie sa barrel, no? Okay, pine-press niya yan, pero nagtataka kami bakit nag-open bolt, no? Yung pala pine-press niya dito sa side na to, dito sa taas. Wag diyan. Wag dito dapat ito. Dito kailangan naka-press siya. Hindi ka nakasagad na pa ganon. Okay, dapat nandito ka. Yan, okay, no? Para mag-continuous firing siya. Okay? Ngayon, pasok. Lagay tayo ng silicone oil. Ipwesto mo muna, huwag mong panggigigilan, no? Hindi ko porket na itutok mo na yung bulb, kakarga mo na agad yung gas, no? Hindi, no? Ipwesto mo muna, make sure na nakagitna, tapos kakapain mo, medyo kalugin mo yung rubber. Ay, yung nozzle, no? Kalugin mo, make sure na dun siya sa rubber nakaupo. Okay? Tapos, ang proper na paggagas, hindi pa-side, hindi patayo, kailangan pataop. Okay? Ngayon, press down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Nilagyan ko 7 seconds lang. Okay na yun. Kasi, test fire lang naman tayo. Okay? Ngayon, lagyan natin ng bala. Much better kung may reloader ka, no? Para sa isang newbie, para sa isang baguhan, mas maganda kung meron ganito, no? Pero yung mga sanay na, actually, hindi na ako kahit hindi ako mag-reloader, okay lang, you know? Pero ang yabang ko, no? Pero mas masarap pa rin talaga mag-reloader, no? Kasi mas yung bala hindi mo mabibitawan. Minsan ako pag naglalagay-load ako walang reloader,
minsan dalawang bala, nalalaglag, ganun. Siyempre, alangan namang habulin ko pa yon. Hahayaan ko na lang yun. Pero, ganun pa man, medyo nasasayangan rin ako, di ba? Okay, ngayon, baba natin to. Habang binababa mo, ha, itong napaka-delikado dyan. Like, tulad dito, bago to. Pag binaba mo, at nabitawan mo, pwedeng mapingas to, pwedeng masira to, mabasag kasi ABS plastic lang naman to. Kaya kailangan, habang binababa mo, put your right thumb here para siya yung sasalo kung mabitawan mo to. Then, all the way hanggang sa baba, hold it tight, no? No room for any error, mistake pag naibaba mo na, no? Yan, hold it tight, dyan mo isushoot yung bala. Okay? Wag po dito, mahihirapan po kayo rito. Dito po. Okay, medyo i-tilt down, then with your reloader, i-pump. Yun. Ayan, o. Madali, di ba? Tapos napansin nyo, merong bungi para mas solid yung bala nyo. Masiksik, liglig, umaapaw, kalugin sideways. Ayan. O, di ba? Nawala yung bungi. Ganun lang. Simple as that. Okay, Lucas. Anong tatargetin ko? Ikaw? Yan. Yan si Lucas. Okay? Yan. Sige, ayan. Okay na yan. Ngayon, mga airsoft, may silicone oil na. Meron na ring laman ang ating magazine. Equipped na rin siya with a silicone oil plus the gas. Ngayon, time na para mag-fire. Pasok. Kasya. Ready to fire, no? Oh, by the way, no, yung safe niyan, ambi yan, ha? Kabilaan, working yan, ayan, tingnan nyo. Nandito ako sa other side, ha? Okay, di ba? O yan, pag dito ko naman in-access, pansinin nyo, dito ko sa other side i-access, o yun, okay, no? Kaliwete ka or kanan ka, pwede mo siyang i-access. Kawit-kawit lang, sabi nga ako, ganyan, o. Diba, ganyan ako, o. Kawit lang, oh. Kawit, pataas. Ayun. Then, kawit, pababa. Ayun, no? Okay. Yan. Unsafe nyo lang pag ready to fire. Firing! Okay. Open bolt dahil wala ng bala. Open slide, open bolt. The next thing to do, release the magazine, then release the slide. Okay. Then rest the hammer, pointing down, para safe. Yan. Ayan, ha. Rest the hammer by pressing the trigger. Yun. Okay. Okay, this unit, babiyahe na po, no? Sayang, hindi pa naisabay sa shipping, no? Nakaalis na ba yung, sa flash? Ay, nako. Okay, no, this unit, babiyahe na po sa ating ka-airsoft. Yun, tumuloy, no? Sa susunod, biyaheng Camarines Sur tayo, no? Biyaheng Camarines Sur. Pag bumabiyahe kasi ako, calling all. Ay, yabang all. Akala mo laki ng sasakyan na dala ko, no? Okay. First 5 ka-airsoft from the south, isasama ko sa aking biyahe. Ayan. Ang dadali natin yung van ko, no? Yung unang 5 ka-airsoft, hindi ngayon. Wag kayong mag-comment muna ngayon, mapaplag tayo. Yung unang 5 ka-airsoft na bakante, free that day, isasama ko sa aking journey, sa aking biyahe dyan sa Camarines Sur, no? Ano kasi yan? Welcome to Bicolandia, di ba? Yung arko. Tapos maghihiwala yung kalsada, eh. Merong pakanan, yun na yung papuntang going to Sorsogon, Matnog. Yun, no? Matnog Port, no? Dadaanan doon yung mga Mayon Volcano, Albay, etc. Hindi ko kabisado, no? Ngayon, ito namang kaliwa, ito yung going to Camarines Norte. Kung hindi ako nagkakamali, paki-correct po ako, ha? Going to Camarines Norte, ito yung Daet. Daet. Yun, basta gano'n, no? Nung bumiyahe ako dyan sa Camarines Norte, napakasaya, no? Si Dr. Santiago, na merong ari ng hotel and resort dyan, and
pavilion, grabe, in-accommodate kami. Free. Ha? Walang charge, no? Then, paggising pa namin, may breakfast kami. Ngayon, ito sa journey na gagawin ko sa South, sa Camarines Sur, 5 ka-airsoft isasakay ko sa van ko, isasama ko, magsama-sama tayo. Siyempre, sagot ko pagkain nyo. Siyempre, sagot ko na lahat. Wala kayong sasagutin, no? Samahan nyo lang ako, okay? Yan, pangako yan. Tapos, on the next Boss Ironman, lahat ng checkpoint, mamimigay ako ng tigi-tigisang pistol. Yan yung mga balak kong gawin, no? Hindi pa natin alam kung norte ba ang gagawin yung 2024 Boss Ironman Challenge. Kung sa norte, good. Kung sa south, good pa rin, no? Pero, ayan, sana tumiming yung date ng mga events na yan na libre kayo para magkaroon ako ng pagkakataon na syempre makamit kayo. Okay? Okay, this is the island barrel. Pag hindi nagagamitin, anong gagawin? Pasingawin. Yun, okay. Tapos, Lucas, basa, pamunas. Payo ng inyong lingkod, Big Man, pagkatapos gamitin ng unit, para hindi masira yung mga paint, para palagi siyang mukhang bago, anong gagawin? Malinis na basahan, lagyan ng konting silicone oil, sprayan, tapos punasan mo yung unit mo, okay? Para yung mga acid na, alam mo na nasa kamay mo na kumapit sa unit, mawala, maalis. Para yung unit mo, fresh, mukhang bago palagi. O, yan. Pag may nakakita, uy, pare, bago yan. Di naman, matagal na, maingat lang ako. Di ba? Okay, Lucas, pabox na din for shipping. Ngayon yata yun. Okay? Okay, and now, for the main event, no? This is yung Sand Viper na high-end edition na sinasabi ko. Yan, napakaganda, no? Okay, ano lang to, hindi ko na gaano kasing pre-nomote to, guys, no? Kasi ilang piraso lang to, no? Sa totoo lang, 10 piraso nga lang to eh. At ang hawak ko ngayon meron na tayong 3 na naka-reserve. Ang hawak ko ngayon nito is, alam nyo kung ilan na lang, 2 na lang. No? Kaya, hindi ko na rin ganong pinost to kasi, i-post ko man o hindi, mabebenta talaga siya lalo na sa mga high-profile client natin. No? Okay, this is the John Wick Sand Viper, the high-end edition. Okay, CNC edition. Na makikita niyo ang grabe, gandang kintab nito. Kung ikaw yung tipo ng taong maselan, detalyado ka, ay nako, the best sa ito, no? Ako, yan ang gusto ko rito eh, high-end edition, no? Tulad yan sabi ko kanina, ang tali mo, talagang yung mga edge niya, wow. Ano yung pag hinahawakan mo siya, yung feel, hindi mo siya mapi-feel na na cheap. Mararamdaman mo talaga sa kanya, napakaganda. Quality, no? Okay, sandali lang. Nasaan ba ako ngayon? Nasa Big Man ako eh. Kasi gusto ko i-shout out lahat ng mga gusto nagpapa-shout out, no? Sa mga nag-share ng ating live video, maraming salamat sa inyo. Patuloy kayong sumusuporta sa atin. Sa mga hindi pa nag-share, mga ka-airsoft, i-share nyo na yung live video natin para para mas dumami tayo sa ating community. Boss Amo, pa-review naman ng Glock yung order ko. Ha? Perry Brent. Umorder ka na ba? Tawagin mga muna si Ma'am Sally. As far as I know, wala pang umu-order ng Glock, no? Not unless nag-settle ka na ng pera, yun na yung order. Pero, kung nagbabalak ka pa lang, hindi mo pa order yon. May kausap ka ba Perry Brent? Ay, yung taga-Samal nga. Samal? Si Sir Perry, yung nakikipag-collab. Okay. Kukuha lang ng kasabay. Kuha lang ng kasabay, sir. Diyan ko na i-review o actual on the spot na para
parang na-feature rin kita sa vlog, di ba? Okay, na. Idol Big Man, yung likod po ba ng handle ng island barrel, kung hindi madidiinan, hindi po ba mapipindot? Sabi ni Sir Junior Biason. Uy, Biason. Tindi. Ano ba to? Pumanaw na po si Senator Rodolfo Biason, no? Yan tao na yan, ang laki ng naging ambag sa atin sa Pilipinas niyan, no? Sir Junior, related po ba kayo kay kay Senator Rodolfo Biason, no? Okay, anyway, ito Beaver Tail kasi to. Present to sa lahat ng 1911, present to sa lahat ng 2011, no? Beaver tail yan kung tawagin. Talagang kailangan yan mape-press mo para mag-fire. In absence of pressing that, no? Halimbawa, hindi mo na-press, hindi siya magpa-fire, hindi mo siya mapipindot. Tapos, kung nagpa-fire ka na at nabitawan mo yan, ang mangyayari doon sa unit mo, mag-open bolt. Maglalak yan, ganyan. Ibig sabihin, dalawang bagay lang pag nag-lock na ganyan. It's either naalis na, wala ng bala, or nabitawan mo to. Kaya kailangan yan, nape-press mo ng full press. Wag konti, wag half press, ha? Kailangan full press. Ayan. Pigang-piga, sabi nga, no? Okay, mas mabigat ng kaunti ang CNC, sir. Tama! Mas mabigat at saka mas detalyado. Mas detalyado, no? Mind ko na lahat yan, boss. Harold Delica. Naku po, ano yung imamind mo, sir? Anong lahat? Lahat ba ng nasa likuran ko? Or, yun, no? Lahat ng John Wick, no? Message ka lang, boss. No problem. Okay? Magnetic po ba yan, CNC? Kinakapitan ba ng magnet? Hindi ko alam. Hindi. Yung CNC, yun yung proseso ng paggawa. Hindi yun yung klase ng bakal. Hindi yun yung klase ng metal, no? Ang mga bagay na dumidikit sa metal is number one, the iron. Ngayon, CNC to, hindi naman to hindi to steel, hindi to bakal, no? Ganun pa rin to, alloy zinc pa rin kung tawagin. Yung mga materials na ginagamit sa engine natin, engine cover, 'di ba? 'Yon, mga ganon 'yon. Mga alloy zinc, no? Matitigas na klase ng aluminum. Meron kasing malambot na klase ng aluminum. Hindi ko lang alam yung eksaktong elements, no, ng mixture niya. Okay? Kung familiar kayo sa mga kaldero natin, yung kaldero ng rice cooker, yung sandok, yung shanse, kung tawagin, 'di ba? Aluminum yon, pero malambot na klase ng aluminum, di ba? Ngayon, ito aluminum to, pero merong ibang elements para yung pagiging aluminum niya tumigas. Yun. Okay? Medyo airswapter ako, hindi ako professor. Para i-discuss pa yung formula niyan, no? Okay, anyway, good PM, boss, sabi ni Jonathan Calma. Hello po, idol. Sama ako, boss, big man, sabi ni Alan Villaris. Sige, sir, sama ka. Sana magsipag-sipag ka na ngayon pa man para kung sakali na maisama kita, syempre, kasi syempre, hindi ka makakapagtrabaho nung araw na yon, di ba? Ano baka mga yan kung Camarines Sur, I think, kung aalis tayo ng Lunes, dadaanan kita ng Lunes, darating tayo ron, gabi na. So, magpapahinga muna tayo. Tuesday na, the whole day ang transaction. Then, syempre, pahinga muna ulit, konting, alam mo na, happy-happy konti, kain, di ba? Kain, or kasi minsan lang naman tayo magkakasama-sama kain konti, then the next day, saka na tayo pabalik. Siguro,
ikaw nasa south ka lang naman, ano ka lang, San Pedro, maibabalik din kita ng maybe after lunch, 'di ba? Kaya medyo sipag-sipag na double time ka na ngayon sa pasada, sir. Para pag inabala kita talagang wala tayong iisipin. Hindi tayo papagalitan ng misis mo, no? Baka pagalitan tayo. Baka pagalitan ka. Okay? Boss Big, ito. Gandang hapon, Idol. Michael Olep Clemente, no? Okay, shout out John Paul de Chavez. Okay? Guys, review and unbox na natin to. Okay? This is the unit. Sabi ko nga sa inyo, maganda. Mas maganda yan kung, ito pa. Sun Viper talaga nilabas. Walang front sight. Wala rin siyang rear sight, no? Kaya, kung mapapansin nyo, yung Sun Viper ko, ayan, no? Yan, naglalagay na ako kagad ng holographic na red dot scope, no? Ayan, no? Para hindi na, syempre, mahihirapan yung ating mga ka-airsoft, no? Ayan. See? Ayun, red dot yan, ha? Ayan, meron din green, may green dot. Ba't parang wala yung ilaw? Ayun. Yan, hindi ko lang nasesentro. Ayun, no? Diba, red dot yan? Napakaganda, napakalupit, matikas na matikas. Okay? Yan. Wala kasi siyang front sight talaga at saka rear, medyo mahihirapan. Siguro, pwede, kung wala kang talagang front sight and rear, maglagay ka dyan ng isang piraso ng kanin. At least meron kang guide. Ang hirap kasi pag walang guide, no? Okay, yan, start na tayo kung saan na pupunta May kanin pa ngayon, no? Okay, this is the output. Spray. Then, inlet. Okay, after that, kasa natin. Ilock manually. Spray. Then, spray. Okay. Then, release. Rest. Okay, maglalagay tayo hangin. Okay, ilalagay natin hangin. Gagamitin natin 12 kg lang. Okay, sentro, then press down. 1, 2, 3, 4. 4 seconds lang. Oo nga pala, nakalimutan ko. Napakatipid nito. Napakatipid sa gas. Muntik ko na lagyan ng 7 seconds, sayang. Masasayang lang yung gas natin, no? Okay, 4 seconds. Baba natin to. Put your right thumb here, all the way. Dito ilulugay to. Ilalagay yung bala. Okay. Okay. Wala magagalit na miss, boss. Anak lang. Okay. O, di, sige. Magpaalam ka na ngayon pa lang, no? Planchahin natin yan. Siguro, pagpasok ng bear, no? Diyan magaganap yan malamang. Okay, then, lagay tayo ng bala. Pam, 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 pam. Okay, calling, first 5 ka-airsoft from the south, okay? Babiyahe ang inyong lingkod, Camarines Sur. No? Lahat ng pwedeng daanan ng gusto sumama na unang 5. Kasi, mga ka-airsoft, sana maintindihan nyo, limited lang rin ang makakasakay, di ba? Kasi, syempre, ang dadalhin ko, van lang, di ba? Yung van natin, Super Grandia, hindi siya tulad ng mga commuter type, no? Yung Super Grandia kasi, oo, malaki siya, pero yung mga seats niya sa loob kasi, captain chair, no? Para kang piloto, captain seat kung tawagin. Talagang, akala mo nasa sopa ka, akala mo hari ka. Ganon kasi yung loob ng Super Grandia. Pero kung yung mga, halimbawa, GL Grandia or yung mga commuter type, marami talaga masasakay, mga nasa 18 nga yata. Pero talagang siksikan. Ang problema doon, mahaba yung biyahe. Hindi tayo pwede magsiksikan. Kailangan nakarelax ka, nakaupo. 'Di ba? Para kahit anong haba ng biyahe, hindi tayo stress pare-pareho. Okay? Pasok! Kasa. So, ready to fire. Okay? Firing na. Okay. Open bolt, indication na walang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer, press the trigger. Yun. Okay, this unit, ako na ang magpapaship doon sa friend ng friend ko. Okay, no? Okay, sir, muntik pa ako madulas. Sir, ito na yung unit, papaship na natin, no? Doon sa client mo. Okay?
Maraming salamat sa inyo mga ka-airsoft. No? Mamaya try natin kung merong kwentuhan session, tanong ang portion na magaganap. Pipilitin natin, okay? Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod ng isang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. Hatid sa inyo ng inyong lingkod. Pigman, thank you po. Have a blessed day.